Kahit na i-archive mo yan, kahit na nga patayin mo, tuluyan, kahit i-dismiss mo. Pag sinabi ng Korte Suprema na binabago nila ang desisyon nila, o di pwede mong buhayin din. Ano ang problema ninyo? Kayo talaga nagmamadali. Kayo. Pati na yung 4 na senador dyan, yung isang hindi bumoto, na gustong ituloy ang impeachment kahit nalabag sa saligang batas. Yan ang katotohanan dyan. Kaya, Speaker Martin, tanggapin mo na kasi. Tingnan mo, yung kamag-anak mo, yung kamag-anak mo si Imelda Jr. O, nagsalita tuloy. Mabuti pa kaya ang impeach nyo yung speaker ninyo. O, ito mo na, mga kamag-anak, kung yun yung mga nawawalan sa bungero, Jesus Maria Josep, paano ma-identify yung mga buto at mga bungo at mga buhok? Ano pa kayo? Bago kayo kasi magsalita, isipin nyo muna, gamitin nyo yung sentido común. Yan nga ba sinasabi natin? Nauna kasi yung mga publisidad nyo. Hindi nyo alaman kung ano ba talaga yung mga na kuha ninyo, na-retrieve nyo. Kasi for all we know, yun baka nalunod dyan. Yung mga, ano na, mga nasa lake. Kung ano bang ginawa nyo, nalunod yun. Namatay yun. Pangalawa, sila na nga nagsabi na masyado nang na-taint. Hindi na nila ma-determine talaga kasi nga na-contaminate. Kung na-contaminate na yan, kahit sino pang pinakamagaling na DNA testing authorities mo dyan or center, wala rin magagawa. Contaminated na nga mo Wala muna, mawalang galang na sa kaibigan nating Speaker Martin. Kabal pala ng pinagsasabi ng Speaker ng House of Representatives. Unang-una, yung ginawa ng Senado upang, ang sabi niya, upang patayin yung impeachment. Una-una, hindi mga pinatay yun na natutulog lang doon. Pwede naman nilang buhayin uli yun. Pangalawa, sigurado naman magpapile na naman sila sa Pebrero. 6 na buwan pa na lang ang inaantay ng mga yan. So, wala rin problema. Pangatlo, yung sinasabi niya, bakit kayo nagmamadali? Ibabalik ko sa kanya ang tanong, bakit kayo nagmadali? Nung ihain niyo ang impeachment, ba't kayo nagmadali? Unang-una, inihain niyo ang impeachment kaugnay sa confidential funds lang wala pang final na desisyon ang COA. At nagkaroon na nga ng desisyon pero pinail nyo bago pa nagkaroon ng desisyon na ang sinasabi ng COA, wala namang irregularidad yung paggamit ng confidential funds. Ba't kayo nagmadali na nilabag nyo ang prosedimento? Pwede namang sinunod nyo ang prosedimento. Halimbawa, kung inihain ng 3 complaints, yung unang complaint pa lang, dapat may-refer ka agad yun sa Committee on Justice. Hindi nyo ginawa. Nag-file ng second complaint, hindi nyo rin ni-refer. Pangatlong complaint, hindi nyo rin ni-refer. Kahit na nga yung trinasmit nyo, hindi nyo rin ni-refer sa Committee on Justice. Maliwanag ang saligang batas. Nagbigay ng mga bilang ng araw kung ano ang a-actionan ninyo at kung paano nyo a-actionan. Maliban pa dyan, yung rules ng House kaugnay sa paghain ng impeachment pag-transmit ay nilabag nyo rin. Kasi yung Francisco Doctrine noong 2001 inadapt ninyo. Sa Francisco ruling ng Korte Suprema, kailangan
Ang initiation, magsisimula yan pagkatapos ng referral sa Committee on Justice. At the moment ni-refer niyo yan dyan sa Committee on Justice, bibilang na yung 1-year ban. Hindi na kayo po pwede mag-file ng isa pang complaint kasi pinagbabawal na sa ligang batas. Hindi nyo final eh. Yung Committee on Justice, dapat pati yung court complaint, hindi nyo na nga inaksyonan yung 3. Yung pang-4, hindi rin nyo ni-refer. Eh dyan sa House rules ninyo, dapat yung i-refer. O bakit kailangan i-refer? Pinasabi nila, hindi naman kailangan na may due process, notice sa respondent. Dahil bibigyan naman sila ng notice sa Senado. Nakakalimutan nila, kaya pinapaalala na sila ng Korte Suprema. Yung due process na nakalagay sa saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang mamamayan na tatanggalan mo ng kalayaan, ng ari-arian, at ng buhay. Nang hindi mo binibigyan ng kaparaanan ng batas. Ang kaparaanan, kailangan bigyan mo siya ng notice, bigyan mo siya ng pagkakataon ipagtanggol niya ang sarili. Yun ay dapat presensya sa bawat stage, bawat parte ng tinatawag na impeachment proceedings, and for that matter, kahit na anong complaint, administrative man yan, criminal man yan, impeachment, kailangan bigyan mo ng notice. Eh, di ba yung pag nagpapile ka sa DOJ, inire-refer, di ba? Sa investigator, i-determine na pa nila kung pwede kang i-demanda o hindi. Pag pwede, ipapile na sa hukuman. Pag hindi pwede, babasura nila. Pero bago nila gawin yon, kailangan malaman muna ng dinidemanda at tatawagin mo, magpaliwanag ka rito sa amin kung merong kang magandang depensa at wala kaming ebidensya para i-file namin sa korte. Yun ay nakalagay na sa doctrine na ginawa ng Korte Suprema noong 2001 sa Francisco. Madalit sabi, kaya ho nila ginawa yung hinilabag nila dahil nga nagmamadali sila. Sila yung nagmamadali. Mabuti na lang at meron tayong Korte Suprema na ayaw nila rin sundin pa. Sinasabi nilang i-respeto nila pero ang mga panawagan nila, sinisiraan nila ang Korte Suprema na hindi sumunod sa batas. O paano mo ngayon sasabihin na itong Senado nagmamadali? At saka isa pa, alam mo Franco, kahit na, gaya na sinabi ko kanina, kahapon pa, kahit na i-archive mo yan, kahit na nga patayin mo, tuluyan, kahit i-dismiss mo, pag sinabi ng Korte Suprema na binabago nila ang desisyon nila, o di pwede mong buhayin din. Ano ang problema ninyo? Kayo talaga nagmamadali. Kayo. Pati na yung 4 na senador dyan, yung isang hindi bumoto, na gustong ituloy ang impeachment kahit nalabag sa saligang batas. Yan ang katotohanan dyan. Kaya, Speaker Martin, tanggapin mo na kasi. Tingnan mo, yung kamag-anak mo, yung kamag-anak mo si Imelda Jr., nagsalita tuloy. Mabuti pa kaya ang impeach nyo, yung speaker ninyo. Ito mo na. Kayo magkakamag-anak, nag-aaway-aaway. Correct. Attorney, ano naman po yung masabi niyo? Ipinagtanggol ni Senate President Cheese Escudero ang desisyon ng Senado na ihinto ang impeachment laban kay VP Sara Duterte at binatikos ang Kamara sa umano'y pag-abuso sa kapangyarihan.
Git niya, hindi dapat gamitin ng Senado para sa pansariling interes at galit sa politika. Tiniligsa rin niya ang hindi pagsunod sa Korte Suprema. Yun naman, matagal na natin sinasabi sa programang ito, di ba? Hindi pa nila sinasabi yan. Binabatikos na natin yung ginagawa ng Kamara de Representante. Pati nga yung ginawa ng Senado, pinuna rin natin na niremand nila. Okay naman yung remanding. Kaya sinabi yan, hindi naman masama yun. Hindi naman labag sa saligang batas yun. Kasi pag ikaw ay korte, pwede mong gawin. Pwede mong huwag actionan ang isang demanda na nakikita mong wala sa hulog. Pwede mong i-dismiss ka outright. Yung ginawa nila, niremand nila. Kung niremand mo kasi, wala kang tinanggap na complaint. Binalik mo eh. Pero kung pinapagawa ka na, gawin niyo muna yung tama. Deklara muna kayo hindi kayo lumabas. So pag binalik mo yon, ibig sabihin, wala kang complaint. Pero pinapasagot mo si Inday Sara. Di ba, pinuna rin natin sila. Para pareho naman sila may pagkakamali. Pero tama yung ibinasura nila yung impeachment complaint bilang pagsunod sa kataas-taasang hukuman ng ating bansa sapagkat sila lang ang may kapangyarihan, may karapatan na mag-interpreta ng batas. Gaya na sinabi ko sa Column Franco, what the law is, o ano ang batas, is what the Supreme Court says it is. Kung ano yung sinabing ng Korte Suprema, yun ang batas. Correct. What the Constitution is what the Supreme Court says it is. Kung ano ang konstitusyon, yun ang konstitusyon na sinabi ng Korte Suprema. Sila lang ang binigyan nun eh. Hindi totoo yung sinasabi na hindi, pantay-pantay lang tayo. Hindi kayo pantay-pantay pagdating sa question ng pag-aabuso in the performance of your exercise given to you by the Constitution. Kasi kung hindi mo bibigyan ng hukuman, magulo tayo, magkakanya-kanya tayo, ng hukuman. Bakit pa tayo nagkaroon ng saligang batas? Kaya nga nalagay ang saligang batas para yan ang pamantayan. Yan ang regla. Lahat ng galaw natin kinakailangan hindi lumabag sa itinatakda ng saligang batas. At kailangan merong nagsasabi kung ikaw ay lumabag o hindi. Hindi pa pwedeng kayo-kayo ang magdidesisyon. Hindi magulo tayo, tayo talaga. Yun ang tinatawag na sentido comum. Alam po ninyo, kahit na itinay yan, magkakaroon pa rin ng impeachment eh. Sa Pebrero, pupusta ako sa inyo. Paputol ko yung aking buhok. Pag hindi nag-file ng impeachment sa Pebrero, magpa-file yan. Kaya kahit i-deny o hindi, tuloy pa rin ang impeachment. Maantala lang. Yun ang sinasabi natin, na huwag niyong gamitin na sinasabi ninyo, yung mga kritiko, ano yung mga dating justices, na sinisira ng Korte Suprema yung prinsipyo ng accountability. Hindi po eh. Kasi yung accountability, naririyan. Tama yan. Pero may pamamaraan ng pagpapatupad nito. Nilabag nga ng Kamara de Representante. Kaya, pinawalang bisa ang kanilang inihain na impeachment complaint. Pero ang sabi ng Korte Suprema, hindi ibig sabihin, ina-absuelto namin ang respondent Inday Sara dito, ha? Pwede kayo mag-file, pero pagpa-file nyo, makatapos yung 1 taon. Kaya sa Pebrero, pwede na kayo mag-file. Kaya, dituloy pa rin. Kaya si Inday Sara, yung kanyang preparasyon para dito sa impeachment ngayon,
preparado na rin siya for the next. Wala namang babaguhin doon eh. Uulitin lang nila yung mga demanda nila. Ito naman, dati na meron defense team. Tumastos na nga eh. Oh. Ready na sila. Madalit sabi. Kahit kailan. Pag hindi sila nakalusot sa 2025, 2025, hindi sila nakalusot. Ulitin nila sa 2026. Sigurado yan sa 2027, 1 year before 2028, magpahain na naman yan. Pero, kaya po ng sinabi natin, kaya ng pamagat ng artikulo ko, dismissing the impeachment complaint, whether by the Senate Impeachment Court or the Supreme Court, or proceeding with a trial proper, panalo dyan. Panalo si Inday Sara. Win-win Inday Sara. Kasi pag dinismiss, whether ng Senado o ng hukuman, at gano'n na nga nangyari, siyempre panalo siya. Hindi natuloy eh. Pag tinuloy mo naman sa impeachment court, unang-una, walang kaibibidensya. Pangalawa, walang mag-convict kay Pipi Sara maliban doon sa mga pusakal na mga dilaw at mga kaliwa, mga kontrang-kontre sa mga Duterte. Pero yung mga iba, alam nilang walang batayan. Pangalawa, alam nilang ayaw ng taong bayan. Alam nilang kailangan si Inday Sara ay bigyan nyo ng pagkakataon na kumandidato at hayaan nyo ang taong bayan na magdesisyon kung karapat dapat siya o hindi. Yan. Sana tama siya na ironclad nga ang relasyon at ang pagdidepensa sa atin. Okay yun. Ang problema ganito, hindi ba mas maganda na huwag tayong umasang magdepensa. Sa halip, gumawa tayo ng mga hakbangin upang hindi na kailangang depensahan tayo. Ano ang ibig sabihin natin? Kung aawayin natin ang kalaban niya, o kaya naman tutulungan natin ang kalaban niya, ibig sabihin, tutulungan natin mismo ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga base militar, pagbibigay sa kanila ng espasyo para magtayo ng pabrika ng paggawa ng mga sandata, ammunitions. Hindi ba inilalagay natin sa panganib ang ating bansa? Sapagkat siyempre magagalit yung kaaway niya. Kasi dito sa atin manggagaling ang mga missile. Pag nagkaroon sila ng digmaan sa pagitan nilang dalawa, tayo unang babanatan. Kasi nga, nandito nanggagaling yung mga armas nila na pinapasabog sa kanila. Mas maganda yon kung tayo umiwas, huwag nating gawin ng mga hakbangin na magkakaroon ng kadahilanan o dahilan ang kaaway ng Estados Unidos para tayo salakayin. Hindi po ba? Correct. Kaya kailangan nila eh. Kaya ngayon, umaasa tayo na ipagtanggol tayo. Pero tingnan nyo ipagtatanggol tayo siguro dahil yung kanilang mga personal nandito. Pero bago mangyari yan, marami nang masasalanta sa atin. Natatandaan niyo yung digmaan ng World War II nung sinalakay ang Pilipinas? Natatandaan niyo? 1942 ba yun? O, kailan ba bumalik si MacArthur? Kailan siya Yeah. Dalawang nasalanta na yung buong Maynila. Nagiba na tayo, na-occupy tayo ng Hapon. O yun dapat nga iwasan natin. Kasi pagkaaway mo, o kaaway ng kalaban ng Estados Unidos, sa taawayin din natin,
Kasi maraming uri ng pag-aaway. Pwedeng awayin natin ng talagang frontally. O kaya, tutulungan natin itong Estados Unidos. Damay tayo. Kaya hindi nga ba, yung patakarang panglabas, foreign policy ni Presidente Duterte, batay doon sa prinsipyong friends to all, enemy to none. Kaibigan natin ng lahat, wala tayong kaaway, at tayo'y gagalaw batay sa ating proteksyon at interes. Yun ang naging patakaran. Kaya wala ko tayong gulo nun eh. Kaya yung China, di ba? Hindi ba tayo binubuli? Wala siyang ginagawa nun. Kasi naging mapagkaibigan tayo. Correct. Pero hindi totoo yung sinasabi lang, sinuko mo yung arbitration, hindi totoo yun. Nandun tayo sa meeting sa pagitan ni Presidente Duterte at ni President Xi. Talagang pinaglaban yun. Kaya lang, hindi nga natin kaya na ipatupad yun. Wala tayong kakayahan. Naman mga Amerikano, sabi nila, we got your back. Ang problema wala naman, hindi naman sila gumagalaw para ipatupad din yun. Sa Europe, wala rin. O kaya, naiiwan tayo mag-isa. O kaya, binubuli-buli tayo ngayon, hindi naman tayo sinasaklolohan. Ano ba yung sinasabing mutual defense treaty? Pag salakay ng isa sa either America or Pilipinas, duty-bound ang bawat isa na pagtanggol. Di ba sinasalakay na tayo? Ano ba tawag mo doon? Hindi ba tawag na sa armed na ngayon, di ba? Sinaktan na yung ating mga Coast Guard. Napulag pa nga, binubulag pa yung isa. Tapos, nirampa nila. Maraming na ginawa sila. Dapat yun, nag-trigger na. Pero hindi naman nila gagawin yun. Kasi nga, sigurado sasabog ng digmaan. Ayaw din nila yun Kaya, mas mabuti na talaga yung ginawa ni Presidente Duterte. Natutuwa nga tayo si PBBM. Yun din ang kanyang patakaran. Pero ang problema, hindi niya naman sinunod Maganda lang sa salita. Hindi naman ginagawa. Yan ang problema. Pareho din niya ng kanyang yung mga katagang binitawan niya sa SONA. Maganda. Kaya lang, hindi yata appropriate, hindi yata angkop sapagkat sinabi niya, mahiya naman kayo sa mga yung ginagawa ninyo. Nagpalakpakan naman yung pinapatamaan niya. Ang ibig sabihin nun, gaya ng pag-abi niya, alam niyang may korupsyon, may ginawa itong mga tiwaling opisyalis ng Kongreso at isa tagalabas. Alam niya Sinabi niya, alam po. Bakit? Kayo po ang presidente ng bansa. Kayo ang pinuno. Hindi ba may ginawa kayo? Alam niyo na pala. O sana, idinimanda niyo na yung mga yan. Pinakulong niyo na yung mga yan. Hindi niyo naman ginawa. Kaya hindi ba sabi ko, dapat hindi yung mahiya naman kayo. Dapat mahiya naman tayo. Dagdagan mo lang kung wala kayo. Pati ako nadamay sa inyo. Dahil sa kawalangyaan nyo. Yun. Naalala mo yung sinabi ni Presidente Marcos Jr. sa SONA? Wala yan mga statistics na yan. Siya na mismo nagsabi, kahit ano pang sabihin dyan, na maganda ang ekonomiya natin, kung hindi naman nararamdaman ng tao, mga mamamayan, makikita nila mataas ang bilhin, pangunahing bilhin na kailangan sa pang-araw-araw. Walang trabaho, kulang ang trabaho, mahirap pa rin sila, mahirap pa sa daga. Kulang ang eskwelahan, kulang ang ospital, kulang ang medisina, kulang ang mga kalsadang maayos, kulang ang mga tulay. Lahat yan, in effect, sinasabi ni Presidente Marcos Jr., wala lahat yan.
Sapagkat hindi nakikita ng tao ba, hindi nila nararamdaman sa araw-araw ng pag-inom ng kanilang buhay. Statistics lang yan eh. If you cannot feel the so-called economic growth on the ground, wala lahat yan. Hindi ba siya na rin nagsabi? Maliwanag ang mensahe nung nakaraang halalan. Ang taong bayan ay dismayado kasi bigo ang pamamahala ng gobyerno. Kaya kailangan daw galingan. Doon nga, di ba, pinuna ko siya, hindi galingan. Dahil kung dati nang magaling ang ginawa mo, hindi magiging bigo. Hindi madidismaya ang taong bayan. Ibig sabihin, hindi mo ginawa at dapat mong gawin. Kaya hindi dapat ang salita, gagalingan natin. Kung hindi, gagawin na natin ang dapat natin gawin. Yun dapat na sinabi yun. Maganda yan. Pero sa totoo lang, matagal na lang ginagawa yan. Maraming pamamaraan upang iwasan ang pagbayad ng tax. Ang dapat siguro pag-aralan nila. Yung lalo na yung mga korporasyon. Pag-create sila ng batas. Yan, yung mga lawmakers, halip na impeachment ng mga nag-uusapan nyo na inaabalan yung mga sarili nyo sa politika. Mag-isip kayo ng pamamaraan kung saan itong mga korporasyon automatic na idididakan nyo. Di ba? Dapat, halimbawa, merong isang produkto kang gagawin. Siyempre, yung isang produkto mo yan, by the millions ka, pag nag-produce. Dapat yan, kailangan sabihin na ng mga gumagawa, yung costing nila, cost. Kung magkano ang ginastos nila sa pag-produce. At magkano nila ibibenta. Malalaman mo na yung kita. Di ba? Pag nalaman mo na yung kita, yun, ang pwede mo na maglagay ka ng buwis. Kailangan automatic ang pag-cut, pagkuha ng buwis. Hindi na yung magdideklara pa lang ito ang net income namin. Pwedeng bulahin yun pwedeng pababa yun. Samantalang paggawa mo ng materials na ipoproduce mo, obligado ka lang sabihin ang cost mo. At obligado ka rin na sasabihin mo sa gobyerno ang magiging presyo at lalabas doon more or less ang net profit mo. Di automatic ang bibigyan ka na ng deduction sa tax. Hindi ka makakadaya. Ibig sabihin, yung army natin, kulang ang kanilang mga safeguards. Kasi matindi ang mga military exercises, mga maging sundalo Talagang strenuous yan. Dapat kasi, sa bawat training mo, meron ka diyang doktor at may examination ka. Titingnan mo kung kaya pa ng katawan ng trainee. Kung yan ang regular na pag-examine sa kanila habang nagtitraining sila, hindi mangyayari yan. Kasi malalaman mo na yung magkakaroon ng sakit o diferensya sa katawan nila. Whether sa kidney, kung sa puso yan, kung saan. Mamumonitor mo. O hindi pwede mo na siyang tanggalin agad sa training at pagpagaling siya. Pag wala kang monitoring, medical monitoring, talagang mangyayari uli yan. May pagkagunggong din man yung tagapagsalita. No? Sabi niya, kaya daw nila nilalabas yan, yung mga pictures na yan, para ma-identify daw ng mga kamag-anak kung yun yung mga nawawalan sa bungero. Jesus Mariosep, paano ma-identify yung mga buto at mga bungo at mga buhok? Ano pa kayo? Bago kayo kasi magsalita, isipin niyo muna, gamitin niyo yung sentido commun. Yan nga ba sinasabi natin? Nauna kasi yung mga publisidad niyo. Hindi niyo malaman kung ano ba talaga yung mga nakuha niyo, na-retrieve niyo. Kasi for all we know, yun baka nalunod dyan. Yung mga, mga nasa lake. Kung ano bang ginawa nila doon, nalunod yun. Namatay yun. Pangalawa,
sila na nga nagsabi na masyado nang na-taint. Hindi na nila ma-determine talaga kasi nga na-contaminate. Kung na-contaminate na yan, kahit sino pang pinakamagaling na DNA testing authorities mo dyan or center, wala rin magagawa. Contaminated na nga ako Paano? Yan ang sinasabi natin. Masyado kayong mahilig sa publisidad. Pag nandyan ang camera at mga reporters, nako, hat-nahat kayong magsasalita. Para din yung mga yung mga hindi naman abogado, kung magbasa ng kanilang mga paliwanag, akala mo sila yung mga gumawa ng mga speeches. Ako alam, binabasa lang naman. Hindi man lang ma-credit yung kanilang mga abogado na silang gumawa nun. At natuto lang sila kasi pinag-aralan nila. Pero kung makaasa, akala mo, ang gagaling. Nakakatawa talaga itong mga ito. Para mga komiko komedyante. Ayan, maraming salamat, Atty. Sal. Samantala, dako na tayo sa mga messages at komento ng ating mga taga-subaybay. From an anonymous viewer, praying for the best, strong factual substance of answer in support to Supreme Court's ruling to counter the MR of the House of Representatives without being political. The mainstream media were trying to control narratives now about bragging the best written MR of the HOR with supported insights from the retired Supreme Court justices trying their best to reverse the unanimous decision of the SC. Attorney. Wala na yan. Alam po ninyo. Malabong-malabo na yan. I think unanimously mag-rule din yan na totoo, tama at walang pagkakamali sa kanilang mga ginawang desisyon. Kasi klaro naman ang batas. Wala na. Tapos na yan. Dapat mag-move on na kayo kasi nga, meron pa naman kayong pagkakataon naman, i-refine nyo. Huwag nyo nang sirain ang imahe ng Korte Suprema. Labing ilan yan? 13 ba? 13? Di naman 13 nagdesisyon. 13 ulo nag-usap-usap. At sila they agreed. Pinag-aralan nila. Totoo. Tapos yung isang nagpapanggap na abogado, kunyari abogado rin siya, meron pa siyang sinasalungat na isang kaso Di ba? Yung isang senador na abogado noon, nagbibigay siya ng kanyang namang isang hindi abogado, dinidebate siya. Dalawa nga yata pag-debate ron, pinagpipilitan nila, akala mo, hindi naman sila mga abogado. Tapos nagsasite pa ng isang desisyon ng Korte Suprema, yung League of the Philippines. Sabi niya, kasi sinasabi nung senador na abogado, wala na yan, unanimous Yung posible na yan. Sabi naman isa, hindi. Meron dito. Marami. Desisyon ng unanimous, binaliktad. Yung pala yung binabasa niya, ang desisyon, 5-6, 6 ang pabor, 5 ang kontra. Nung mag-MR, yung 5, rather yung 6 na nag-dismiss, sumama na doon sa 5. Okay, naging unanimous yung 11. Pero hindi sila unanimous muna bago unanimously decided na i-reverse nila mga sarili nila. Yan ang yung problema kasi pag hindi ka abogado. Lalo pa, kung ang mga abogadong nandiyan sa staff mo, kulang din ang aral. Kulang ang kanilang pagsusuri. Mabibigyan ka ngayon ng maling knowledge sa batas. Pag nagsalita ka dyan, patay. Nagbigay ka ng kaso, may numero pa. Dali lang i-google ng mga mahihilig mag-google. Tingnan kung tama yung sinasabi mo. Kung lumalabas ngayon, hindi naman pala. Kasi kung ako yung abogado nung senador na hindi abogado, ang sasabihin ko sa kanya, sabihin mo na lang na
merong desisyon na 5-6. Yung 6, dinismiss. Pero, nung mag-MR, yung 6 na yun, biro mo 6 na justices, napabaliktad. So may pag-asa pa tayo dahil kung 6, ano ba naman yung 13, 6 din eh. Ibig sabihin, meron pa rin pagkakataon. Dapat ganun, hindi yung mga, hindi, mali yung sinasabi mo, unanimous ito, unanimous na desisyon, unanimous na ni-reverse. So, hindi, napahiya ka tuloy. Yan ang sinasabi natin sa column natin. Na kumari lang, yung mga hindi abogado, huwag nyo na pakialaman. Yung trabaho ng mga abogado, magkonsulta na lang kayo at sabihin nyo na batay dito sa aming mga abogado rito, pinag-aralan, tinuruan kami rito. At mukhang tama talagang sinasabi na ganoon, hindi yung pumorma kayo. Akala mo siya yung abogado, siya nag-research, siya yung nag-aral, siya ang nakakaalam. May mga citation pa yan, mga doktrina dito, doktrina doon. Talaga naman. Komedya nga ang nangyari. Yeah. Yan, attorney. Samantala, mula naman kay Juan P. Attorney Sal, pwede po bang maging grounds for disbarment ang mga ginagawa ngayon ni House Speaker Romualdez? Wala naman siyang sa akin, kasama yan sa kanyang kalayaan na magsalita. Kasi kinokontra niya, di ba? Kinokontra niya. Para sa akin pag yung pagkontra mo, hindi ka naman nanghihikayat na openly defy, lantarang labagin mo at huwag mong sundin ang inuutos ng Korte Suprema. Ayun ang ground. Pero kung nagdi-disagree ka lang, hindi. Part of the freedom of speech. Yun. Kaya yung mga inihain na contempt, wala yun. Maliban doon sa isa. Kasi meron isang dating abogado ron na talaga namang yun naman, mahilig lang yun sa publisidad. Magsasabihin nun. Kahit na para mailagay lang siya sa dyaryo. Kita mo, siya rin yung nagsabi na papatay niya lahat ng mga Muslim. Siya rin yung, grabe yung mga salita nun. Kaya, yun ang pwede. Pero yung mga iba na sinama ng mga periodista, kolumnista, wala yun. Part of freedom of speech. Yan, maraming salamat, Attorney Sal. Mula naman kay Zine M. Kim. Yang 4 na yan, halongkatin niya kung totoo bang nanalo yan sa eleksyon nung naging senador, yung impeachment agad ang inatupag nila. Yung mga yan, nanalo talaga yan. Ikaw naman. Huwag mo na questionin yung panalo nila. Ang questionin mo yung mga posisyon nila na mali. Sa ating pagpapatuloy ito yun, mula naman kay Carmela. Obviously, those who voted no know nothing about the law. Nakakahiya yun kahit alam na nila na mali pero they still insist na tama sila. You don't deserve your seats. Masyado na kayong matagal sa service dyan sa Senate. Pero till now, wala pa din kayong alam sa batas na kayo mismo ang gumawa. Kayo dapat ang parusahan ng Supreme Court. Kung alam nila yung batas, di dapat bumoto sila ng yes. Pero, hindi. Bakit? Kanyo? Kasi nga, yung posisyon nila laban kay VP Sara. So kahit na yung mga hindi abogado dyan, tinuruan na ng mga abogado nila. Sinabihan na, ma'am, sir, tama naman ang Korte Suprema dito. Sabihin mo na, hindi, gawan mo ng argumento. Kasi nga ayaw nila kay VP Sara. Yun lang yun Ayaw nila, kaya yung mga opinion nila, pakontra. See the difference noong nangangampanya at nanunuyo pa lang si Bam at ngayon nanalo na siya? Si Risa at Kiko, matik yan. Once a dilaw, always a dilaw. Tandaan nyo yan. Pero itong si Soto at Lacson, ewan ko ba kung bakit dinidiin nila si VP at kumakampi sila sa mga taga-house. May something fishy ba or may plano pa rin ang Lacson-Soto tandem sa 2028 kaya nakikiride sila sa mga gusto nilang mawala sa picture sa 2028 ang ating VP? Ganun talaga. Ganyan ang politika. Ganyan talaga ang politika. Huwag ka na magtaka doon.